Alam mo ba, nasa Japan, may batas na nagsasabi ng sukat kung gaano lang kalaki ang dapat na sukat ng tiyan mo? Oo, totoo to. At hindi lang basta bawal tumaba ha. Dahil talagang imo-monitor nila ang sukat ng waistline mo o yung timbang mo. Kung lampas ka sa sukat, huwag kang mag-alala, hindi ka naman huhulihin. Kundi, bibigyan ng penalty ang employer mo. Wow, grabe pala sa Japan. Welcome sa Ganun pala doon? Kung saan usapang kakaibang batas at pamumuhay ng iba't ibang bansa ang trip nating alamin. Kaya kung di mo pa to alam, ngayon malalaman mo yan dito. Sa Japan, merong batas na tinatawag na Metabolo. Ipinasa noong 2008 bilang bahagi ng National Health Campaign nila. Ang goal, labanan ng obesity at metabolic syndrome, mga health conditions na pwedeng mauwi sa diabetes, sakit sa puso, at iba pa. Pero ang kakaiba rito, hindi lang nila sinasabing maging healthy ka ha, kundi may legal na sukat para sa katawan ng tao. Yes, may age limit at waistline limit. Kaya kung ikaw ay lalaki na 40 years old hanggang 74, dapat hanggang 85 cm lang ang baywang. About 33.5 inches. Sa babae sa parehong edad, dapat hanggang 90 cm lang, about 35.4 inches. Kaya pag sumobra ka, hindi ka naman ikukulong. Pero may mga consequences ito sa kumpanya. May penalty ba kapag maraming overweight? Well, walang direktang multa sa mismong empleyado. Pero may epekto ito sa kumpanya at local government. Halimbawa, kapag maraming empleyado ang matataba sa isang kumpanya o mga hindi pumapasa sa health standards, nadadagdagan ang health insurance contributions ng isang kumpanya. Parang penalty ito sa financial form. Mas mataas nga lang ang binabayaran ng employer sa National Health Insurance System. Sa local government naman o munisipyo nila, ganun din. Kung mababa ang success rate ng health improvement programs sa kanilang nasasakupan, nababawasan ang subsidies o nadaragdagan ang share nila sa insurance cost. Pero bakit nga ba ginawa ng Japan to? Alam mo ba sa bansang Japan, isa sa pinakamatanda at pinakamaliit ang obesity rate nila sa buong mundo? Pero kahit ganon, gusto pa rin ng gobyerno nila na bawasan ng future healthcare cost, lalo na sa pagtanda ng population. Ang tawag sa strategy nila ay preventive public health policy. Instead na hintayin magkasakit ang tao, titigilan na agad sa simula pa lang, by law. Sa kanila, ang pagiging fit ay hindi lang personal choice, kundi it's a national duty. Para sa kanila, kung healthy ka, mas konti ang gastos ng bansa. Lahat panalo. Weird ba or effective? Sa ibang bansa, baka sabihin nilang, grabe naman, pati dyan may batas. Pero sa Japan, culture of discipline talaga at health is taken very seriously. Sabi ng data, bumaba ang metabolic syndrome cases nila simula 2008. So, kahit weird para sa iba, effective naman. Pero syempre, may concerns pa rin, like privacy, freedom, individual health situations. Kaya tong batas na to habang kakaiba, isa ring interesting na case study kung paano nagtutulungan ang health and law. So, ganito pala doon. Sa Japan, hindi lang basta disiplina sa sarili, may sukat pa sa batas, no? Isipin mo sa ibang bansa, bawal ang tumaba ng sobra. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa batas mismo. Anong masasabi mo? Epekto ba ang ganitong klaseng batas? O masyado itong overreach? I-comment mo nga dyan sa baba
At kung gusto mo pa ng mga kwento ng kakaibang batas at kakaibang pamumuhay ng ibang bansa, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-on ang notification bell. Thank you!